Ito na nga yung kalagayan ng mga pinakakain namin araw-araw. Grabe talaga, napakalalala nila. Kaya nga nung palagi namin ginagawa, lumabas kami ngayong umaga ng may dalang pagkain. Wala pang sumalubong sa amin ngayon, kaya naglakad-lakad muna kami para puntahan yung mga doggy. At sila na nga yung nag-umpisang maglakad palapit sa amin. Bago pa nga kami makalayo, totally lumapit na sa amin itong isang to. Napaka-cute niya, talagang pumapagay pa yung buntot niya at nanghingi na nga siya ng pagkain. Hinagisan ko na lang siya ng tinapay, ayaw niya kasi na nilalapitan siya, kaya hinayaan na lang namin siyang kumain. Hinintay na nga kami ng mga doggies na to. Talaga nakaabang lang sila dun sa kantuhan na yon. Medyo matagal din namin silang hindi nakita kasi naman nagbabagyuhan at nakatago sila palagi. Dito nga ako naawa sa isang to. Sobrang kapal na ng skin niya. Tapos halos pikit na talaga yung mata niya sa sobrang kapal ng skin. Pero kung mapapansin nyo sa mga videos namin dati, madami silang magkakapatid. Ngayon nga siya na lang yung natira. Naalala ko nung minsan, nakita namin yung isang kapatid niya nakahiga lang. Tapos hindi umaalis sa pwesto. Ang tagal-tagal, yun pala wala na siyang buhay. Hindi na kasi nila kinakaya yung sakit nila. Buti nga itong isang to, napaka-strong niya kahit baby pa siya. Pinabigyan ko na nga rin siya ng tinapay. Tira ko nga lang pala yan sa pagkain ko kagabi. Hindi ko talaga tinapon kasi sabi ko nga ibibigay ko sa kanila ngayong umaga. Nakakatuwa naman kasi enjoy siya sa tinapay. Mas inuna niya yun kesa sa dog food. Naglakad-lakad naman kami palayo ulit kasi hindi pa nga namin nakikita si Whitey. Hinahanap namin siya. Usually kasi andun lang talaga si Whitey sa harap ng bahay nila. Pero naloka kami. Andito siya sa loob ng bahay ng may bahay. Grabe naman talaga si Whitey. O diba, di nyo siya makita kasi naman talagang puting-puti. Ay, itim na itim pala. Binigyan na nga namin siya ng food para makakain naman siya. Hindi kasi siya makalabas talaga kasi nga sarado yung gate. Nag-hi na rin kami sa mga aso ng kapitbahay tapos biglang may nakita kami dito. Itong asong to, nagpipilit siyang umakyat para makapunta sa bahayan at makahingi ng pagkain. Iniwanan nga siya ni mama ng pagkain sa sahig at nakita naman niya na may nagbigay kaya dali-dali siyang bumaba. Naloka nga lang talaga ako kasi pagbaba niya nung nakita ko na itsura niya, grabe, siya pala yung pinakamatindi yung case dito. Kasi yung iba nga, although may galis, talaga namang okay din yung katawan nila kasi nga nakakakain sila. Pero itong ang asong to, talagang mamalag-malag siya at hindi nga niya nakita yung pagkain. Lumapit pa nga ako sa kanya para ipakita sa kanya yung pagkain kasi nga hindi niya talaga napansin. Nilagyan pa ulit ni mama para lang makita niya. Lumakita na nga niya, sobrang tuwa niya at agad niyang kinain. Sobrang grabe ng katawan niya, guys. Parang sobrang sagad na talaga yung pagkapayat niya. Butong-buto at balat na lang talaga yung natira sa kanya. Hindi nga namin alam kung kanino ba to, kung bakit ngayon lang namin siya nakita at ngayon lang namin siya napakain. Kahit nga kung lumakad siya, medyo kakaiba na rin. Siguro nanghihina na rin talaga siya. Siyempre, lagi may kalokohan si mama. Binigyan niya ng dog food, pati yung kambing. Nagulat nga ako kasi talagang kinain niya. Tuwang-tuwa rin naman si mama, kaya binigyan niya uli. Sabi ko mamumura siya ng may-ari, pero okay lang naman daw ang dog food sa kambing. Ang cute-cute pa niya, ang laki-laki. Nung pabalik na kami, saka namin nakita tong si Saya. Nagulat ako kasi hindi naman ganito yung skin niya before. Kung mapapanood yung mga videos namin, nababanggit ko doon at napapakita si Saya, pero hindi siya ganito. Dinagdagan nga ni mama yung pagkain kasi tira-tira lang yun ng iba kanina. Kaya naman sobrang saya nilang mag-ina kumakain. Hindi ko talaga in-expect na ganito na mangyayari sa skin niya. Parang nagiging biyak-biak na tapos may mga dugo-dugo sa pinaka-biak. Pero mas nahabag pa rin talaga ako dun sa tuta. Ito nga palapit na ulit siya pero busog na busog siya ngayon kasi nga inubos niya lahat ng tinapay na binigay. Hindi na kasi talaga siya makagalaw ng ayos sa sobrang kapal nga ng skin niya. Nung pauwi na kami, sumama naman si Saya sa amin. Hindi namin alam kung bakit. Yun naman pala, magpupupo siya. Pagdating naman sa bahay, may nakaabang na sa amin. Itong tatlong magkakapatid, hindi nga lang nila kasama yung ina nila, pero ang cute-cute nila nag-aantay. Abang na abang nga din sila habang nilalagyan sila ni mama ng pagkain. Tigi isang tumpo kasi talaga sila kasi nga nag-aaway sila palagi. Syempre, nilagyan na rin sila ng tubig. Ito nga binigyan din ni mama ng dog food yung manok, kaso talagang kinain din nila. Makaalis nga yung mga doggy saka tsumibog tong manok. Kaloka ha, pati kambing manok kumakain ng dog food. Kaso talagang inuukit siya nitong isang doggy na to, kaya nga lumipas siya dun sa may tumpok at dun kumain. Tapos hinabok ulit siya nung doggy. Nakatuwa nga silang panoorin. Nakala mo talaga naglalaro. Para kasi talaga nag-aasaran sila sa pagkain. Pero in fairness, enjoy na enjoy naman si manok pagtuka sa dog food. Sabi ko sa kanila, after nilang kumain, uminom na sila ng tubig kasi mayroon ng tubig doon at nakahanda na. Pinuno pa yan para sa kanila. Eto namang si manok nag-aantay ng tira para matsibog niya.